Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. At ito, katatapos lang po at ng pagtanong ang itong prosecutor sa kanyang witness. Nag-recess. Ngayon po, usapan po natin ito po, no? Matagal naman natin sinasabi ito, na ito, maski na wala namang ebidensya yung mga ito, ang gusto lang talaga nila rito ay sirain at wasakin ang kredibilidad ni Sara Duterte. Kasi yung nga tingnan mo ito kasi parang aral na itong script. Kasi hindi nila pwedeng yun lang ebidensya nilang ipapakita yung tinatawag na yung pagmura doon na November 23. Di ba? 2023 yung pagmumura ni Sara Duterte, yung pagbabanta niya na pag ako'y pinatay. Natatandaan nyo na yun, pag ako'y pinatay, patay mo rin sila. Yun ang video nun. Para lang maduktong-duk, para lang lumakas sa pakita ng tao, sa panood ng tao, sila analing brainwashing sa tao. Yung mind ng tao, kinukondisyon nila. Na ito si Sara Duterte. Talaga may kasalanan. Dapat wag nang maupo sa kanyang di ba katakbo. Ilan namang prevente na wag makatakbo sa 2028. Pero hindi na sila hindi na tangang taong bayan para paniwalaan sila. Kasi halata naman ng taong bayan na talagang ilan naman habol nila Tingnan mo para naman duktong-duktong yung video ni Baste sa Rage, yung sinasabi ng ulo, yung ulo ni Duterte, ni Bongbong Marcos pala. Yun lang ang dapat. Tsaka yung video ni Sara Duterte na yung tungkol sa PMA, na gusto niya raw tanggalan ng ulo si Bongbong Marcos. Pero yung may pinda na hindi mo ganun mismo kagad ang actual yun Tapos ito ngayon, para mas masira na ang kredibilidad talaga ni yung mga lumang issue na niyan doon sa Quadcom, binalik lang, para idoktong doon na si Sara Duterte mamamatay tao noon pa. Kaya mayroon silang tinatawag na patunayan yung banta ni Sara Duterte. Doon inuugnay na nasa ICC na yung affidavit ni Las Cañas. Yung Las Cañas yun At saka itong sinasabi na itong Buenaventura na nakausap doon na inuutusan doon ni Sara Duterte na pumatay ng tao. Yun. Pero yung mga yan, walang ebidensya hanggang ganyan Nung sa Quadcom, walang ebidensya. Puro salita lang, puro paninira. Anong ginawa nila? Doon lang. Tulong lang sa ICC. Kasagot nilang ICC, kinagsagot ni Bongbong Marcos. Huwag ka tayo maglulukuhan. Etong Senate of Malacanang ito, kalukuhan niya walang, nang dyan Kasi, kung totoo yung sinasabi nila, noong 2022, pagkakulan ni Bongbong Marcos, ba't di niya i-dinimanda rito? O kaya kanya kasi magkakabati pa sila sa Duterte. Yung pagkatapos, 2023 siguro, nagwatak na sila, di ba? O ba't di nila i-demand? Kasi hindi nila pwedeng gawin yan. Alam niyo kung bakit? Wala silang ebidensya Walang sapat na ebidensya. Strong evidence ang sa ating kasi legalistic ang ating batas. Kung dito dadalahin, hindi lulusot. Kaya yung mga kaso ni Tatay Digong, ipinunta na roon sa Dahig, sa ICC. Kasi rito, wala mangyayari kung ano ni Bongbong Marcos palitis. Kasi legalistic nga. Ang totoo niya, wala talagang strong evidence. Kung di mga sinabi lang ni Tatay Digong sa bibig niya. Pero totoo niya hindi nila inaaning mga sinabi na kung papatay kay mga pulis. Sabi, basin man din sabi ni Duterte noon yun si sarado bibig niya. Talagang mangyayari kasi pag lumaban yung mga adik, tsaka lumaban yung mga natural. Alam mo, gumawa niya lang
pulis hindi lalaban. At saka panahon nun, talagang patayan. Panahon pa ni Noynoy Aquino, talagang daming patayan nun eh. Mga pulis, mga nakinabang, mga sindikato, mga sinasabi na sa salvage. Pero sila pumapatay. Ang daming patay nung araw. Kaya nga, ang nasakal tao, inupo si Sara Duterte, Tatay Digong. Para yan, yung mga ano niyan. Yung problema ng bahay noon. Ngayon, magbalik ka naman ngayon, di ba? Ganyan din ang ginagawa ngayon kay Bibi Sara Duterte. Sira, matagal ko sinasabi. Maski na wala, alam naman natin. Kaya pinipilit nila dyan, gusto lang na wasakin, sirain ang kredibilidad ni Duterte. Saan tayo, meron pa diyang mga ano ganyan. Tinan mo, lumalabas na. Alayin na usapan, sa Las Cañas na. Alam mo naman tayo, Senator pala kanyang yan, kaya papayagan niya ni Presiding Officer Chis Escudero. At ay magagawa eh. Diba? Lahat yan. Yan sinasabi natin. Nako, halatang-halata naman sila. Kasi para doktong-doktong yan. At the same time, wawasakin pa yung kredibilidad ni Sara Duterte. Pero tanongin mo kung meron mangyayari ngayon, puro sila. Yung sa affidavit niyo, meron ba dapat tunayan ba rin Las Cañas? Wala pa. Maswerte lang itong si Bongbong Marcos nagkabayaran doon sa ICC. Kaya takot nilang buksan ng flood control. Lalabas yung mga ganyang bagay. Lalabas yan na biniyaran ng mga Bongbong Marcos sa ICC sa pamamagitan ni Sonny Trillanes. Ayun ang ayaw nila. Ay mga naabutan ng maleta, mga naabutan ng envelope na converter, envelope, expandable na envelope, plus na bag. Ayun. Kaya dito lang tinutok kay Sara Duterte. Ha? Alam naman natin, taong bayan, hindi naman nila taong bayan yan. Alam kasi naman nila talaga, wala namang mangyayari yan, hindi naman talaga. Ito sasabi lang, yan, dinuktong-duktong lang. Wala naman talaga. Hindi mapapatay. Hindi ma-high crime na. Talaga. Sa ICC nga eh. Wala pa eh. Maski bayaran ng ICC. Di ba? Ay, kaya pala si Matibag eh. Attend ako na maski hindi mo pala talagang importante. Kaya pala, hindi mo siya tumuloy. Siguro nakinig siya sa mga tao na may assistant ka naman. Pero wala rin eh. Talagang naurong. Siguro may karagdagan, di ba? Yun lang sa akin, opinion ko lang yun, ha? Halata, alam na kang mga sagot eh. Mga talagang sabwatan. Ano ba alam ng taong bayan yan? Yan lang naman talagang gusto mangyari nila. Kay Bibi Sara Duterte. Wasakin. Kasi di-prevent nila yung 2028 election. Kaya ito, tutulong-tulong na sila. Kaya nagkaroon na Senate of the Malacanang eh. Dahil para dyan din. Tulong-tulong. Mga media. Diba? Huwag tayo magloko. Huwag tayo magbulaan. Huwag tayo magagawan dito. Talaga totoo naman eh. Mga bayarang media. Kikita-kita naman talaga. Kaya kayo. O sige, hanggang dito lang po ako. Baka at mag-uumpisa na ulit. At rin natin ulit sila.